Dumating na ang iba't ibang grupo dito sa may bahagi ng Mindiola mga kababayan. Grabe galit na galit yung mga kabataan dahil sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Naku po mga kabayan, sinong mag-aakalang ganito ang patuloy na nangyayari ho sa ating bansang Pilipinas? Yung transport strike ng Manibela, yung rally sa Liwasang Bonifacio, yung rally ng iba't ibang mga grupo, mga rally ng mga kabataan. Grabe na ho ito mga kababayan. Ano na ang nangyayari sa bansang Pilipinas? So ngayon may binabalita mga kababayan ay patungkol ho sa pagkakahuli kay Saldico na according to Attorney Harry Roque mga kababayan, na itong si Saldico ay hindi naman daw po nahuli ayon kay Attorney Harry Roque, pero inanunsyo ho ng mga presidente na si Bongbong Marcos na nahuli na itong si Attorney Harry Roque mga kababayan. So walang makapag-compare kung talagang totoo yung sinasabi ng Malacanang. Wala naman silang pinapakita mga dokumento, wala silang pinapakitang video. So hanggang sa ngayon ay talagang nananatiling misteryoso ang sinasabing pagkahuli dito kay Saldico. Kaya mga kababayan, maniniwala ba kayo ditong siya sinasabi na pagkakahuli niya kay Saldico? Kung magkataon mga kababayan na nahuli talaga si Saldico, kailangan talagang protektahan ito dahil nga marami ho itong nalalaman si Saldico kasabay nung kanya mga inilabas ng mga video na pagkakasangkot ni Bongbong Marcos sa malawakang korupsyon sa gobyerno. So, ang dami mga binanggit na mga pangalan, tapos ang mga minensyon ng mga pera, talagang bilyones, 100 billion, talagang matitindi ho ito mga kababayan. Kaya kailangan talagang protektahan si Saldico kapag totoong nangyaring nahuli talaga si Saldico, di ba? Galit na ang kababayan nating Pilipino. Bakit ba nagkaganito ho ang ating bansang Pilipinas na ang alam naman ho natin talagang dapat maganda ho ang ating bansang Pilipinas kasi nga sinasabi ho ng mga economic official na sa pamumuno ni Bongbong Marcos Jr. ay talagang umayos, umasinso, gumanda ho ang ating bansang Pilipinas. Pero sa nakikita natin sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa, sa kabi-kabila ang mga rally, protesta ng ating mga kababayang Pilipino, ay talagang masasabi ho natin hindi maunlad ang ating bansang Pilipinas. Kung napapansin nyo itong bahagi ng Mindiola mga kababayan, kapag dumadaan ho kayo dito, ang Mindiola na yan, yung may arc na yan nandun sa unahan mga kababayan, lagi hong open yan. Noong kapanahonan ni Penoy, ni Pangulong Aquino, ni Noynoy Aquino, kapanahonan ni Pangulong Duterte, lagi hong bukas yan mga kababayan. Laging open yan, nakakadaan yung tricycle. Pero sa kapanahunan ngayon ni Bongbong Marcos ay lagi hong sarado yung papunta sa may arko na yan ng Mindiola. Bakit? Dahil takot na takot si Bongbong Marcos na singilin siya ng taong bayan sa kanyang mga korupsyon, ng issue ng korupsyon sa kanyang administrasyon. Grabe, hindi na ho talaga mapigilan ang nagalit ng ating mga kababayang Pilipino. Mas matindi pa ho mga kabayan pagdating ng Mayo 1, kung saan mas maraming grupo ang magsasagawa ng mga kilos protesta. Posible mga kababayan, ang grupo na mula sa Batangas ay makikiisa din sa Mayo 1, kung saan talagang ito ay suportado ni Congressman Leandro Libiste. Ang grupo naman ng Aglo at iba pang mga transport sector ay makikiisa rin, at hindi natin alam mga kababayan kung posibleng pumunta dito sa may bahagi ng Mindiola na talagang masasabi na naman ho natin magiging sarado na naman ang bahagi nitong ilang kalsada patungo dito sa bahagi ng Mindiola. Yung mga entry point papunta ng Malacanang, posibleng isara na naman yan ng DILG, ditong si Secretary
Remulla, si John Vic Remulla. Bakit nila isasara? Dahil takot na takot sila sa kababayan nating Pilipino. Takot na takot sila, no? Dahil talagang papalayasin ho sila. Hindi na maganda, mga kababayan, ang nangyayari ho sa ating bansang Pilipinas. Kasi kung maganda ho ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas, ay wala hong ganitong mangyayari sa ating bansang Pilipinas. Oh, kawawa ang ating mga Pilipino, kawawa talaga ang lahat. Kung hindi ito aaksyonan ng ating presidente na si Bongbong Marcos. Pero sa tingin ko, parang hindi naman presidente na ngayon si Bongbong Marcos. Dahil kada meeting ang humaharap, mga kababayan, ay itong executive secretary. Tama? Executive Secretary na si Ralph Recto, si Batman. Si Batman ang isa sa nagpapahirap po sa ating bansang Pilipinas, kung saan nananawagan si Congressman Leandro Lebiste na ibaba, mga kababayan, ang BAT, yung BAT na 12% gawing 10%, pero ayaw pumayag ni Recto. Ayaw din pumayag na tanggalin muna pansamantala itong excise tax. Ano nang gagawin ho natin? Kawawang-kawawa ng ating mga kababayan Pilipino, kasi nga pag hindi tinanggal ho ang excise tax sa langis, mga kababayan, ay talagang magdudulot ito ng malaking epekto sa ating mga kababayan sa presyo ng pangunahing bilihin. Tataasan yung delivery cost kasi ng mga pagkain from province to Metro Manila and other cities, no? Yung hindi makapagtanim ng ating mga kababayan, magtataas yung presyo dahil doon sa langis na ginagastos ng mga sasakyan, diesel, para ma-deliver lamang ho yung mga pagkain. Pero ayaw ni Recto na bawasan ang excise tax, ibaba ang BAT o tanggalin ang BAT ng pansamantala dahil mawawalan ho sila. Ayon kay sino ba to? Si Senator Lacson, na 320 billion ang mawawala sa kaban ng bayan. Aanhin mo yun, mga 300 billion, mga kababayan, kung napakaraming kababayan naman natin ang nahihirapan. Hindi ba naman nila pwedeng di ba naglilingkod ho sila sa taong bayan, pero ang ginagawa nila, pinapahirapan nila ang taong bayan. Sila lamang ang nagpakakasasa, sa kaban ng bayan, sa pera na pinaghirapan ng taong bayan, So, dapat kung hindi naman nila kaya na talagang tulungan ang ating mga kababayan Pilipino, mag-resign na ho sila sa kanilang tungkulin. Alis na sila sa pwesto. Baka meron pang ibang mga opisyal na pwedeng sa-ayos niyan. Itong si Lacson, itong Blue Ribbon Committee, mga kababayan, parang ayaw nang ituloy yung investigasyon sa flood control, kung saan bilyones ang nawala. Ano na ang gagawin ng ating bansang Pilipinas? Kaya ito. So, hindi natin masisisi ang ilan natin mga kabataan sumasama ho sa mga rally. Ilan natin mga kababayan Pilipino na nasa bahay lang, sumasama na rin sa rally dahil sa matinding hirap na nararanasan ng ating bansa dahil sa hindi magandang pamumuno, pagpaplano ng gobyerno o ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Grabe, mas matindi ho ito sa Mayo-1, mga kababayan. Kaya naghahanda na nito ang Malacanang kung paano nila haharangin ang lahat ng mga entry point patungo ng Malacanang. Ay matindi ho ito. So, yan lamang, mga kababayan, ang pangyayari ngayong araw